Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Si Kairos. Minsan, may mga bagay na nangyayari sa mundo ng tao. Mga bagay na napakahiwaga at kamangha-mangha na nagiging alamat. Ang alamat na ito ay nangyari sa sinaunang Greece. Sa nayon ng Eurydice. Nang bumalik ang isang kababatang matagal nang naglalakbay. Ina! Lysander! Oh! Aking anak! Sobrang sarap makabalik. Ama! Oh! Lysander! Aking anak! Hindi. Magpahinga ka ng ilang araw. Ama, gusto kong makasama ka sa bukid. Ngayon nandito na ako, hindi mo na kailangan magtrabaho ng sobra. Halos sanda na ang ani. Iniisip ko, kailangan nating magtanim ng miho bago ang mais. Mabilis tumubo ang miho. Sa ganon, mas marami ang ani natin sa loob ng isang taon. Anak, napakarami nang ibinigay sa atin ng inang kalikasan. Sapat nang meron tayo. Pero, nung papunta ako rito, kailangan kong maghanap ng lugar para tawirin ang ilog. Bakit hindi tayo gumawa ng mga bangka at ang iba sa atin ay maging bangkero? At dali ng mga manlalakbay sa kabila bilang isang dagdag na negosyo. Mayroon tayong mga bukirin. Napakarami nang ibinigay sa atin ng inang kalikasan. May sapat na tayo. Nang gabing iyon, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang langit ay tila nahati ng isang nagniningning na sining ng liwanag. At mula dito ay makapangyarihan at dakila. Sino ka? Ako si Kairos, ang tagapagdala ng oportunidad. Ako'y dumarating at dumadaan sa isang kisap mata. Nasa iyo ang desisyon kung paano mo ako mahuhuli. Paano? Paano ka namin mahuhuli, Kairos? Upang mahuli ako, kailangan mong hanapin ako, kilalanin ako at hulihin ako. Maaari akong lumitaw kahit saan. At sa kahit anong anyo, tandaan mo, ang pagbabago, ang paglago ay paraan ng buhay. Kung pipiliin mong manatili kung nasaan ka, mapag-iiwanan ka ng buhay. Kaya, kung gusto mong lumago, palaging magmasid. Para sa akin, mga tao ng Eurydice, hanapin ako, hulihin ako. Ano? Ako ba'y nananaginip? Hindi. Ito ay totoo. Maraming linggo ang lumipas. Hindi matanggal ng mga taga-nayon ang pakiramdam na may nangyari. May isang bagay, isang malaking pangyayari noong gabing iyon. At isang araw, biglang dumating ang isang napakalakas na bagyo. Dali! Kailangan natin iligtas ang ani. Taklala! Tulungan niyo kami! Ang mga taga-nayon ay nagtrabaho araw at gabi. Sinisikap na iligtas ang kanilang mga pananim. Ngunit sa kasamaang palad, marami sa mga pananim ang nasira. Anong gagawin natin ngayon? Akala ko, pagkatapos, dumating dito si Kairos, may mangyayaring mabuti. May magaganap na maganda. Pero sa halip, ito ang nangyari. Nang gabing iyon, natulog ang mga taga-nayon ng may kalungkutan. Hindi sila makatulog ng matagal. Ngunit sa kalaunan, nanaginip si Lysander. Kailangan mong hanapin ako.
kilalanin ako at hulihin ako. Maaari akong lumitaw kahit saan at sa kahit anong anyo. Tandaan mo, ang pagbabago, ang paglago ay paraan ng buhay. Kung pipiliin mong manatili kung nasaan ka, mapag-iiwanan ka ng buhay. Kaya, kung gusto mong lumago, palaging magmasid. Para sa akin, mga tao ng Eurydice, hanapin ako, hulihin ako. Naalala mo ang sinabi ko? Kaya bakit hindi mo ako sunggaban? Narito ako, hanapin mo ako. Huwag mo akong hayaang umalis. Sunggaban mo ako. Sunggaban mo ako. Sunggaban mo ako. Sandali. Sandali. Paano? Narito siya? Paano? Ang bagyo ba ay isang pagkakataon? Paano? Naalala ba natin ang sinabi ni Kairos? Gaano ba kahalaga ang sinabi niya? Siya ang nagdulot ng kapahamakan sa ating nayon. O baka, galit sa atin ang inang kalikasan. O baka naman ito si Kairos na dumarating sa atin sa anyo ng isang bagyo. Anong ibig mong sabihin? Ama, kung nagtanim tayo ng miho bago ang mais, sana'y naibenta na natin ng mga miho. At nakagawa tayo ng mas magandang kamalig para sa ating ani. Hindi sana tayo ganong naapektuhan ng bagyo. Tama ka. Ngunit hindi pa rin nawawala ang lahat. Maaari pa rin natin gamitin ang mga nahulog na puno para gumawa ng bangka. Maraming taong nangangailangan ng mga bangka para tumawid sa tumaas na ilog. At ang putik. Ang ilog ay nagdala ng napakaraming putik. Kung makakapagtanim tayo ng mga gulay ngayon, maaari tayo magkaroon ng ani sa taong ito. Oo. Kaya namin. Pero saan natin kukunin ng mga binhi? Sa aking pagbalik dito, nakabili ako ng ilang supot ng mga buto. Maaari nating gamitin ng mga iyon at saka maraming gulay na madaling itanim dito at hindi nangangailangan ng mga buto. Siyempre, maaari pa nating may bangon ito. Talagang magagawa natin. Ipinagmamalaki ka namin, Kairos. Saan mo natutunan ang lahat ng ito? Hindi ako pinadala ng aking ama upang makita ang mundo ng wala lang. Marami akong natutunan sa aking paglalakbay. Kaya, sinunggaban ng mga taga-nayon ang pagkakataon. Ang ilan ay nagsimulang gumawa ng mga bangka mula sa mga kahoy, habang ang iba naman ay nagtanim ng mga gulay sa lupa na ngayon mas sagana. Pagsapit ng dulo ng taon, higit pa sa kanilang inaasahan ang kanilang natamo. Gamit ang pera, magtatayo tayo ng mas magagandang kamalig at bibili ng mas maraming buto. At gumawa ako ng maliit na lawa na magsisilbing imbakan ng tubig mula sa ilog. Para lagi tayong may sapat na tubig. Nagkaroon tayo ng bagyo noon. Pwedeng tagtuyot naman ang dumating sa susunod na taon. Napakagandang ideya niyan. Kaya't ipinagpatuloy ng mga taga-nayon ang kanilang simpleng, masigasig na buhay. Ngunit ngayon ay may mga mata na nakatutok sa mga pagkakataon at pagkakabuo ng pagbabago. Lumipas ang ilang taon, Ama, bakit hindi mo rin ako mabigyan ng asul na sedang damit? Dahil hindi mo naman ito kailangan. Pero mayroon ka namang pera. Kahit mayroon tayong pera, hindi ibig sabihin nito na magwawaldas tayo, okay? Maniwala ka. Kung sa tingin namin na kailangan mo pa ng isa pang damit, binili na namin ito. Bakit mo naman tinulungan na maging mayaman ang ating bayan? Bakit mo naman sinabi sa akin tungkol kay Kairos? Hindi ko talaga naintindihan. Lysander! Narinig mo ba? Ano? Sa bayan ng Marsilios, nagkaroon ng malubhang lindol. Napakaraming bahay pati ng mga pananim nila ay nasira. Nandoon ang kapatid ko. Sila... Kailangan nating tumulong. Kaya't napagpasyahan namin, natutulungan namin ang mga taga-Marsilos sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga bangka na puno ng butil. At ang mga damit, 2 doktor mula sa ating bayan ang pupunta roon at ang ilan sa atin ay pupunta rin para tumulong sa pagbuo ng mga bahay at magdadala rin tayo ng pera, tama ba? Tama ka!
Ngunit bago tayo tumulong sa kahit sino, kailangan nating humingi ng permiso. Pahintulot? Mula kanino? Mula sa ating mga anak. Ano? Sa mga bata? Bakit sa mga bata? Bakit hindi na lang sa matatanda? Paano magdidesisyon ng mga bata tungkol sa ganitong bagay? Ano ang gusto mong gawin? Ngayon, narito ang lahat ng gusto nyo. Mga laruan, damit, dagdag na pera. Ngunit may mga tao sa Marcelos na nawalan ng kanilang mga tahanan. Wala silang pagkain, walang kumot, walang gamot. Narito ang ating pera. Saan sa tingin nyo dapat natin ito gamitin? Sa nakakumpul na iyon o sa isang iyon? Yung isang yun! Iyan! Sigurado! Ang pera ay pag-aari ng lahat. Kahit nahawak natin ito, hindi ibig sabihin na pagmamayari natin lahat ng ito. Ang pera ay dapat ibahagi at gamitin para sa kabutihan ng lahat. Tandaan, kung matuto tayong lumago at magbahagi, nagbigay sa atin si Inang Kalikasan ng sapat para sa lahat. Iyan ang itinuro sa atin ng alamat ni Kairos. Ang hindi na ituro ng ating kaunlaran sa ating mga anak, ginagamit mo ang sakuna para ituro sa kanila. Tiyak na natutuwa si Kairos. Ang alamat ni Kairos ay pinamamana ng ilang mga siglo. Dahil tunay nga ang pagkakataon ng lumago, maging sa usaping pera, kaalaman o karunungan ay dumarating ng hindi inaasahan. Kailangan natin magkaroon ng kakayahang hanapin ito, tukuyin ito, at sunggaban ito.